Kunot noong binaba ni Seb ang magazine na hawak niya. Matapos nang ipakita ni Belle sa kanya. Hindi niya alam kung anong kanyang magiging reaksyon matapos itong mabasa. This is too vulgar. Who do you think would you do this? Napapailing na sabi ni Belle. Di nagsalita si Seb dahil nahulaan niya kung sino may gawa nito. Napatingin si Belle kay Seb matapos matahimik ito. Do you know who is it? Tanong ni Belle. I think, and I want to talk to her about it later. Seryosong sabi ni Seb. Ganun ba? Di lang naman yan ang problema meron pa sa ibaba ang media. Kanina lang to na ilabas pero nalaman agad ng media? Para bang planadong lahat ng to? Saan ni Belle? What? Media? Yeah. Nasa labas at mukhang gusto makausap si Pamela o si James. Tugon ni Belle. Kaya napatayo si Seb at naglakad palabas. Ngunit napigilan siya ni Belle. You don't need to show your face there, Seb. Baka madamay ka pa. Kung plinano niya ito'y talagang hindi tayo pwede makialam. Magtiwala na lang tayo at bantay na magiging kilos niya. Pahayag ni Belle. Hindi nakakilos si Seb at naikayom na lang ang kanyang kamay. Na maisip niyang tamang sinasabi ni Belle. Napabuntong hininga na lamang siya. But I want to be there too. I want to know how she would face this. Tugon niya at tuluyang lumabas ng opisina nila. Napabuntong hininga naman si Belle at sumunod na lamang dito. Ipinarada ni Vera ang kanyang kotse sa parking lot sa kumpanya ng mga Buenafe. Pagkalabas niya ay bigla na lang naghagis ng mga flyers. Kasabay na ng pagbato ng kung ano-ano sa kanya. Napasigaw siya sa ginawa ng mga ito. What are you doing? Stop it! Sita niya sa mga ito. Nakita naman niya ang mga ito na tumatakbo palayo sa kanya. Nakaramdam siya ng malagkit sa kanyang damit dahil sa mga ibinato sa kanya. Napatingin naman siya sa flyers na nasa semento at napakunot noo nang makita ang sariling mukha doon. Na siyang ikinagulat niya. There she is! Napalingan naman siya sa biglang sumigaw at do'y nakita niyang media na tumatakbo palapit sa kanya. Hindi agad siya nakakilos, na agad siyang palibutan ng mga ito. Totoo ba ang balitang trinidor mong kaibigan mo, Miss Vera Alejandro? May relasyon ba kayo ng kanyang asawa na si James McDavid? Anong masasabi mo tungkol dito, Miss Alejandro? Hindi alam ni Vera kung ano ang kanyang sasabihin. Sa mga ito, masyado siyang nagulat sa pagdating ng mga ito at mga tanong na sumasalubong sa kanya. Paano mo ipapaliwanag ang mga litratong magkasama kayo ni James? Kaibigan mo si Pamela at sinawalan na siya ng alaala? May kinalaman ka ba sa nangyari sa kanya? Napatingin siya sa nagtanong noon at binigyan to ng masamang tingin. Bago pa siya magsalita, ay may humawak pa sa kamay niya at napatingin siya dito. Nakita niya si Pamela, seryosong tingin at bumaling sa mga reporters na nagtatanong. Mrs. Pamela, totoo bang trinidor ka ni Miss Vera? Tanong pa ng isang reporter. Tumingin naman si Pamela sa nagtanong noon at sumagot. Wala ko nakitang trinatidor niya ako at isa pa, hindi naman namin kailangan magpaliwanag kung anong meron sa amin. Hindi totoo ang aligasyon ninyo kaya umalis na kayo. Seryosong sabi ni Pamela at tinilala paalis doon si Vera na hindi makapagsalita dahil sa gulat. Maraming nakatingin sa kanila nang pumasok sila sa loob ng kumpanya. Tahimik lang nakasunod si Vera kay Pamela at maging sa loob ng kumpanya may napapatingin sa kanila. Bahagya pa nagtamang paningin ni Seb at Pamela na makita sila sa lobby. What happened to her? Agad na bunga ni James nang magsalubong sila. Someone throw her some kind of stuff, I don't know. Saan ni Pamela at napatingin kay Vera na umiwas ang tingin. I need to change some clothes, sabi ni Vera. Yeah, come on and we will talk later. Sabi ni Pamela at naunang naglakad. Nagkatinginan pa si Vera at James bago sumunod si Vera kay Pamela. Sumakay sila sa elevator upang pumunta sa office si Pamela. Habang naglalakad sila, tinawagan ni Pamela ang sekretary niya upang magdala ng damit para kay Vera. May mga stock sila na damit sa clothing apartment kaya doon kumuha ang sekretary niya. Are you okay? Tanong ni Pamela habang naglalakad sila patungo sa opisina niya. I was shocked. Hindi ko magawang magsalita kanina dahil nagulat ako. Saan ni Vera? I understand, hindi ko din alam kung bakit ka nang kumakalat ngayon. Saan ni Pamela? Napatingin si Vera kay Pamela at nakita niyang seryoso lamang ito na tila may iniisip. Naniniwala ka ba sa sinasabi nila? Tanong ni Vera. Napahinto naman si Pamela at bahagyang bumaling kay Vera. Hindi ko rin alam dahil nga hindi pa bumabalik ang I can't decide kung maniniwala ba ako sa sinasabi nila. Saan ni Pamela at bahagyang umiti kay Vera at sabay na silang naglakad. Di na rin nagsalita pa si Vera at baka may masabi pa siya dito. Nang makarating sila sa opisina ni Pamela, naroon na ang kanyang sekretarya. Where's the dress? Tanong niya rito. Agad kumilos ang sekretary at binigay sa kanyang damit saka siya bumaling kay Vera. Here's the dress.
Sabi niya dito at bumaling muli sa kanilang sekretarya. Samahan mo siya sa restroom para makapag-ayos na siya, sabi niya dito. Tamangon naman ito at giniya si Vera palabas para makapagbihis sa restroom. Na makalabas namang ito, napangisi si Pamela at napasandal sa kanyang upuan. We just started, Vera, sabi niya sa sarili. Matapos makapagpalit ng damit si Vera ay bahagya siyang napatitig sa kanyang sarili sa salamin. Ngayon lang niya napagtanto ang nangyayari at napapikit. This is shit. Sambit niya at napakayom ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung paano nalaman ng media ang relasyon nila ni James. Ngunit nasisiguro niyang may isang taang gumawa noon para sirain siya at hindi siya sigurado kung sino ito. Napabuntong hininga siya at akmang lalabas na mabukas ang pinto at niluwan nito si Bile. Napakulot noo siyang nakatingin dito. What are you doing here? This is the girls' restroom. Seryoso niyang sabi dito. Oh, talaga? Pambabae ba to? Tila nagulat pang sabi nito. Napaikot na lang ng kanyang mata si Vera at pinag-cross ang kanyang braso habang nakatingin ngayon kay Bile. What do you want? Nakataas kilay niyang tanong dito. Napangisi naman si Bile kay Vera. Talagang pumunta ka pa dito para makita ka ng lahat no? I feel pity on you. Your face and James sought magazines on how you betrayed Pamela. Kung sino man ang gumawa nun, I will congratulate her. To be vulgar. Nakangising sabi ni Bile sa kanya. Really? Do you think you will win against me? Saad ni Vera. What? Am I competing with you? Natatawang sabi ni Bile. Naging seryosong muli ang tingin ni Vera dito. Ano bang kailangan mo? O-ukrain mo na naman ba ako sa nangyayari ngayon? Dadagdag ka pa ba talaga? Ganon? Wag mo ngang guguloy ng pag-iisip ko? Seryoso niyang sabi dito at naglakad upang lumabas sa restroom. Ngunit tinarang siya ni Bile, kaya naiinis siyang tumingin dito. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Bakit ano bang gagawin ko? I am just concerned, you know? Tulad ng sabi ko dati, itigil mo na akong binabalak mo kay Pamela at manahimik ka na lang. Kung gusto mo makalaya sa rehas, itigil mo na to at lumayo ka na kay Albert. Seryosong sabi ni Bile sa kanya. Napatitig si Vera kay Bile. Hindi alam ni Vera kung bakit gano'n na lang ito magsalita sa kanya. Ang tayang alam niya kakampito ni Pamela at wala siyang balak na kumampi sa taong kalaban niya. Maya-maya pa ay napangisi siya kay Bile. Tulad din ang sabi ko, wala kang pakialam sa kung anong gusto kong gawin. Kung magkakabanggaan man tayo dahil kay Pamela, wala rin akong pakialam. Kung mapahamak man ako'y wala kang pakialam. Hindi lang naman ako malandi Ganon din si Pamela. Nawalan lang ng alaala, lumalandi na. Sa tingin mo ba hindi ko alam nagkikita silang dalawa ni Seb? Pa-victim pa ang gaga, malandi naman. Mariing sabi ni Vera. Natawa si Bile sa kanyang sinabi, lalo na sa kung anong tingin nito kay Pamela. I don't want to say this but I think you need to know. First of all, yes, Pamela was a victim here. Because I know what you're planning to do. Magpasalamat ka na lang at di ko pa namin sinasabi sa kanya kung ano talagang koneksyon ninyong dalawa. Pero kapag nalaman naman niya, siguradong masasaktan din siya dahil kasaling pamilya niya dito. Try to behave yourself, Vera. One mistake will fall you down. Seryosong sabi ni Bile dito at biglang tumalikod. Ngunit napahinto rin siya na marinig ang tumawa si Vera. Dapat ba talagang magpasalamat ako? Are you joking around? Come on. I don't care if you will tell her about it. Bakit? Dahil ayaw ni Seb na pansinin siya ng kasalanan ng kanyang ama? Malaman man niya na maaga o hindi, wala akong pakialam. Dahil alam kong masasaktan pa rin siya, sabi ni Vera. Bumaling naman si Bile at napatango-tango sa kanyang sinabi at saka napangisi. Yeah, you're right. Seb did not want her to get hurt because I know he loves her. Nais niyang sa'yo manggaling ang katotohanan para naman maniwala si Pamela. Higit sa lahat, talaga bang may laban ka sa kanya? Ginawa mong lahat para pasukin ang buhay niya, ngunit sino ngayon ang unti-unti nang bumabagsak? May sasalo ba sa'yo kapag bumagsak ka? Para sabihin ko sa'yo, wala. Wala, Vera. Magiging masaya pa rin si Pamela at makakabitaw rin siya kaagad kay James. Dahil hindi naman totoo ang kanilang kasal, di ba? You planned all of this shit but you did not want him to be in Pamela's hands forever. You are a shameless. Natatawang sabi ni Bile, tsaka tuluyang lumabas sa restroom. Naiwan naman si Vera ng natitigilan, lalo na sa huling sinabi nito na hindi totoong kasal sina James at Pamela. Natapos ang nangyari kay Vera sa labas ng building, nasa conference room sila at seryoso nakatingin ng ama ni Pamela. Tahimik lang si Pamela dahil nga wala siyang ideya sa nangyayari. Yun ang nasa isip ng kanyang ama na katabi lamang ito. Sila lang apat ang nasa loob upang pag-usapan ang kumakalat na balita sa magazine at maging sa TV na agad lumabas. I can't believe that this is happening. What is the meaning of this? Answer me, Vera and James. Tawag nito sa kanila. Napayoko naman ang dalawa at di alam ko anong isasagot. Nakatingin lang si Pamela sa kanila.
It's not true, Dad. Maya-maya sagot ni James. Napaangat ang tingin ni Vera kay James matapos nung magsalita. Ganon din si Pamela. Explain. Seryoso nitong sabi. The picture was true. Yeah, we've been together, but it's about those days that Pamela is missing. She just comforted me and we both hoping that she's alright. The picture you saw us holding our hands, that was the time when she accidentally fell. I don't know why they captured us like that. Me and Vera were just friends since childhood. We are close each other as siblings. There is nothing between us. Paliwanag ni James sa ama ni Pamela. Napatango-tango naman ito. Natila nakahinga matapos yung marinig mula kay James. Bumaling naman siya kay Vera. Vera, totoo ba ang sinasabi ni James? Kaibigan ka pa naman ng anak ko at ayoko magkaroon kayo ng hidwaan dahil lang sa isang lalaki. Sabi nito kay Vera. Malungkot namang ngumiti si Vera dito bago sumagot. Tito, I know what you feel. How could I betray Pamela when I treat her like a sister? Those rumors, they're going to destroy us and our friendship. Hindi ko magagawang traidorin si Pamela, Tito. Hindi yun kailanman mangyayari. I am sorry for what happened. Hindi ko alam kung sino may gawa nito at nasisiguro ko. May galit sa aming dalawang taang gumawa nito. Malungkot na sabi ni Vera at bahagyang tumingin kay Pamela. Natahimik lang at nagpatango kay Vera. We need to get rid of this, Dad. Masisira ang pangalan ni Vera at James dahil dito. Saan naman ni Pamela? Yeah, I will handle that. Sabi ng kanyang ama at napabuntong hininga. Nauna itong lumabas sa conference room. Na makalabas ito sa kalamang tumayo si Pamela at akmang lalabas na magsalita si Vera. Pamela, sana hindi ka na mag-isip ng kung ano. Tulad ng sabi ko, ayoko magkasira tayo sa isang lalaki. Sabi ni Vera. Napatingin si Pamela kay James bago umiti kay Vera. For now, all I can say is, I don't believe those rumors. Those pictures? I'm still gaining some old memories that I've lost. Malalaman ko rin naman kung may ginagawa nga ba kayo o wala. Kapag bumalik na ang alaala ko, but I don't want you to feel something about it. Wala akong alam, kaya wala muna ako magiging komento sa nangyari. Nakangiting sabi ni Pamela at tumango sa mga ito. Matapos yung sabihin niya, lumabas na siya at tinatakang daan patungo sa kanyang opisina. Napangisi siya habang naglalakad. Nakakasiguro siyang malaking palaisipan sa mga ito, kung sino may gawa nito. Ngunit kahit na magkahinalaman ng mga ito, wala itong magagawang hakbang laban sa taong yon, laban sa kanya. Na makabalik siya sa opisina niya, hindi niya nakita ang kanyang sekretarya. Nais pa naman niya itong utusan pero wala ito. Pagkasara ng pinto, may isang taong biglang humawak sa kanyang balikat dahilan upang mapasandal siya sa pinto. At napatitig siya sa taong iyon. You did it? Tanong sa kanya ni Seb na nakatingin sa kanya. Napangiti siya at bahagyang nilagay ang kanyang kamay sa batok nito upang mailapit niyang mukha dito. You like it? Nakangiting sabi niya dito at bahagyang dinampian ng halik ang labi nito. You know it's dangerous for you. Hindi mo na sana yun ginawa. Saway pa nito sa kanya. Ayoko namang manahimik habang buhay. Kailangan ko rin ipamukha sa kanya mga ginawa nila sa akin, to be fair. Tugon ni Pamela. Napabuntong hininga si Seb dahil alam niyang wala siya magagawa sa kung anong gusto nito. Ginawa kanyang pisngi ni Pamela at marang hinapos iyon. I am just worried dahil alam kong hindi lang si Vera at James ang babanggain mo, kundi maging ang isang mabigat na tao. But I will do everything just to protect you. Please don't be reckless again. Nag-aaral lang sabi ni Seb kay Pamela. Napabuntong hininga naman si Pamela at napatango naman sa sinabi ni Seb. Ngunit hindi niya magawang mangako na wala na siyang gagawin dahil nga nagsisimula pa lang naman siya. Inalis na Seb ang kanyang kamay sa pisngi ni Pamela at hinawakan ang kamay nito. Giniya niya ito papunta sa couch at umupo. Pinakandong niya si Pamela sa kanya na agad namang sinunod ito. Kung may gagawin ka sa akin, wag mo nang ituloy. We're here at my office and anytime my secretary will come. Nakangiting sabi ni Pamela kay Seb. Paano mo naman nasabing may gagawin ako sa'yo? Nakangising sabi ni Seb. Tss, feeling innocent? Natawa naman si Seb sa kanya at hinila siya palapit dito. Konti na lang mahalik ka na siya nito. I miss how you ride at me like this and how I can taste your juice. Can we do that here in your office? Nangaakit na sabi ni Seb sa kanya. Napalunok si Pamela sa sinasabi nito, ngunit tinampas lang niyang balikat ito. Stop teasing me. Not here. Not in my office. Saway ni Pamela. Napabuntong hininga naman si Seb, tila dismayado sa kanyang sinabi. Fine, but I think I still can do this, sabi ni Seb. Bago pa man makapag-react si Pamela, sinakop na ni Seb ang kanyang labi. Wala na rin siyang nagawa, kundi tugunan ng halik nito. Marahan at banayad ang halik na binibigay nila sa isa't isa, na tila ninanam naman parehong labi.
Napayakap naman si Pamela sa batok nito at tila nawawala na naman siya sa sarili habang naghahalikan silang dalawa. Maya-maya pa'y naramdaman niya ang halik ni Seb na bumaba sa kanyang leeg. Napapikit siya sa ginawa nito, tila na-miss niya ang sandaling ito. Kahit na alam niyang ilang beses na itong ginagawa sa kanya ni Seb. Napahinto naman silang dalawa nang may kumatok sa pinto. Nawala naman ang kung anong init na nararamdaman ni Pamela at agad tumayo, tsaka inayos ang kanyang sarili. Ganon din si Seb na umayos naman ng upo. Maya-maya bumukas ito at niluwaroon si James. Nakita ni Pamela kung paano ito natigilan nang makita si Seb. Ngunit tumuloy pa rin siya sa pagpasok. I want to talk to you for some matters. Okay lang basta makausap kita, sabi ni James kay Pamela. Saglit pang napasulyap si James kay Seb na tila nahuhulaan naman ito ang nais na mangyari ni James. Tumayo si James at ngumiti kay Pamela. I have to go. Let's talk again, Miss Bonafé. Nakangiting sabi ni Seb kay Pamela at naglakad na palabas. Ngunit binigyan pa niya na makahulugang ngisi si James bago tuloy ang makalabas ng pinto. Nang mawala nito at naiwan silang dalawa, tumalikod si Pamela at naglakad patungo sa kanyang upuan. What do you want? Seryoso niyang tanong kay James. What is he doing here? Tukoy ni James kay Pamela. Napataas naman ang kili ni Pamela. Is there a problem with that? Of course we can talk because he's our investor. Tugon niya kay James. Yeah, I know that. But even if they are our investors, hindi nila kailangan manatili dito ng matagal. Seryosong sabi naman ni James. Natawa naman si Pamela sa narinig mula kay James. Hindi pa ba malinaw sa'yo na napag-usapan ni Dad na mananatili sila dito hanggang kailan nila gusto? Their company is located in Canada. It's too far here so they decide to be here for a while. May problema ka ba sa kanila? Seryosong sabi ni Pamela. No, and I understand, but I have a personal problem with my cousin. Is he flirting with you? Seryoso namang sabi ni James. Hindi nakapagsalita si Pamela dahil hindi niya inaasahan na gano'n ang sasabihin sa kanya ni James. Natawa naman siya at tumayo mula sa pagkakaupo. Flirting? Paano mo naman nasabi? I mean, may relasyon ba kayong dalawa? I saw you with him and I know it's not a business matter. Are you two dating each other? Diretsong tanong ni James. Mas lalong natawa si Pamela sa kanyang narinig at dahan-dahan lumapit kay James. Inayos niya pang necktie nito at ngumiti. Stop acting like a jealous, James. Hindi bagay sa'yo at saka isa pa. Anong pakialam mo kung lumalabas kami? O kung may relasyon man kami? Hindi naman siguro kita pinagbawalan na kumabit sa iba, di ba? Palihim man kayo nagkikita behind my back, so don't act like you cared. It's a shame. Nakangising sabi ni Pamela at tumalikod dito. I am still your husband, that's why I cared. Bumaling si Pamela dito at tila nagulat sa sinabi nito. Husband? Did you treat me as your wife too? Nakataas kilin na sabi ni Pamela dito.